Hoy, ka-coffee, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan, kumusta kayo? May napapahiya eh. Si Sara Duterte, baradong barado ito sa kagagawan niya. Tignan mo. Nasa balita ito ng Philippine Star. Kasi gusto niya ng bloodbath, di ba? Natatandaan niyo, gusto niya raw ng bloodbath. Tapos, pinapa-dismiss niya yung impeachment trial diyan sa Senado. Pag-usapan lang natin ito kasi unti-unting nabubura eh. Itong usapin na yan. Ikaw yung nag-request ng bloodbath, tapos siguro nare-realize ang kanyang abogado na mahina yung kanilang defense, mahina yung kanilang mga ebidensya. Ngayon gusto niya na ipa-dismiss yan. Kesyo marami na siyang sinasabi, kesyo wala nang ganyan, etc. etc. Walang hawak na articles of impeachment itong Senado, etc. etc. Napakarami niyang sinasabi. Napapahiya siya sa sinasabi ng mga prosecutors kasi isa-isa, one by one, ka-coffee, sinasagot nitong mga prosecutors, in fact mga abogado ito, sinasagot itong mga claims ni Sara Duterte. Siya tuloy ang napapahiya dyan. Nung una very confident siya, kaya namin yan eh, ganyan siya kalakas eh. Napapahiya siya ngayon. Nasa balita ng Philippine Star, no bloodbath is necessary, let the trial begin, prosecutors rebuts VP Sara's claim. Unang-una, gusto niya ng bloodbath ng una, tapos gusto niya ipa-dismiss yan. In fact, sinasabi rin ng mga prosecutors, madam, hindi na natin kinakailangan umabot sa bloodbath na yan. Sinasabi na duguan o kailangan natin na madugo na trial. Ipresenta nyo lang yung mga ebidensya, tingnan natin yung mga ebidensya, and then let the senator judges decide kung ano ba, ikaw ba ay acquitted o ikaw ba ay convicted. Yun lang yun eh. Bakit kayo kailangan maging madugo? Diba? Bakit naghahanap ka ng magiging madugo dyan sa impeachment trial? Hindi na po kailangan yan. Kaya napapahiya itong si Inday sa ginagawa niya kasi hindi consistent sa mga previous statements niya. After Vice President Sara Duterte asked the impeachment court to dismiss the charges against her, the House of Prosecution panel submitted its response, debunking her claims and accusing her of forum shopping and misleading the court. Marami sinasabi si Sara, nandito sa balita na ito, marami siyang mga claims na inisa-isa. Ito ang kagandahan sa prosecutors. Matatalino yung ka-coffee yung mga miyembro ng prosecution dyan sa House of Representatives. Iniisa-isa nila. Ito yung sinabi ni Sara, ito yung sagot. Ganoon dapat. Ang problema dito kasi kay Sara, kung ano yung pinag-uusapan natin, kung ano yung dapat sagutin, iniiwasan niya yan. Halimbawa, ang sinasabi niya, the Senate did not have the articles of impeachment. Number one, wala daw pong hawak na articles of impeachment itong Senado dahil binalik po yan sa House of Representatives. Pero malinaw na ibinalik na yan. Naibalik na po yan. Sabi ng House, the Senate itself said the impeachment was not dismissed. Correct yan. The prosecution called this claim false. Nagpapakalat na naman ng fake news itong si Sara Duterte. False po yan. They argued that the Senate returning the articles does not mean it gave up jurisdiction over the trial. Ang nami-misconstrued kasi ng mga diles, ng mga kampo nila Sara Duterte dahil ibinalik na ng Senado itong articles of impeachment sa House of Representatives, ang ibig sabihin i-dismiss na yung impeachment ni Sara. Hindi po. Wala pong nadi-dismiss na impeachment. May kinakailangan silang dokumento, kaya binalik nila yan sa House of Representatives. And walang problema dyan. Pero para kay Sara Duterte, dapat nang i-dismiss siya dahil hindi hawak ng Senado itong articles of impeachment. Ito pa, sinasabi ng House, the fact that respondent Sara was able to file an answer as Cotellam contravenes her arguments, it is rather strange for respondent Duterte to argue that the Honorable Impeachment Court did not have in its possession of the articles of impeachment when she admitted having received the same. Sabi po ng prosecution, correct. Kung naniniwala ka na walang hawak na articles of impeachment itong Senado, bakit ka sumagot? Diba? Kasi sinulatan siya ng Senado tapos may mga pinapasagot sa kanya, bakit mo sinagot yan? From the very beginning, hindi ka naman naniniwala na may hawak na articles of impeachment. At natanggap niya, bakit mo inamin? Yun ang problema. Hindi nagiging consistent. Sinong napapahiya dyan? Hindi siya din. Diba? The Senate's order was also clear. The articles of impeachment were returned to the House without dismissing or terminating the case. Malinaw na malinaw yan. Bagamat medyo maraming nainis dyan sa ginawa ng Senado na yan dahil nagpa-delay ng bahagya yan sa impeachment process, pero wala tayong magagawa dyan. Pero malinaw din naman na hindi sinasabi na nadidismiss yan
o tineterminate yung kaso na yan. So fake news yung sinasabi ni Sara, yung kanyang claims na the Senate did not have the articles of impeachment. Hindi ko alam kung paano naniniwala o kung paano napapaniwala ng mga dilis o ang mga dilis nito mga argumento ni Sara. Number 2, sabi ni Sara the trial cannot cross over from the 19th to 20th Congress. Sino na naman kayo nagbubulong sa kanya dyan? Hindi daw po maaaring tumawid itong impeachment trial mula sa kasalukuyan 19th Congress, magtatapos na po yan. Hindi daw pwedeng tumawid yan sa 20th Congress. Ito ang sinasabi ng House. Constitution did not put a time constraint on impeachment. Very concise, very short. Walang sinasabi sa konstitusyon na itong pagdinig ng impeachment trial hindi pwedeng tumawid sa susunod na Senado o sa susunod na Kongreso. Walang sinasabi ang ating konstitusyon dyan. So, ano na naman yan? Nag-invento na naman si Sara. Ganito dapat sumagot. Kung ako sa mga abogado ni Sara, ganito ang style na gayahin ninyo, yung ginagawa ng prosecution. One by one. Ito yung claims nyo, ito yung response. Ganyan dapat. Kasi kung matibay yung argumento ninyo, matibay yung ebidensya ninyo, mapapasinungalingan ninyo. Kahit na anong iba to sa inyo. Ibagayahin nyo yung style ng prosecution. O, ito yung claims ni Sara. O, ito rebuttal namin dyan. Ito yung kasinungalingan ni Sara. Ito yung katotohanan. Ito may mga ebidensya kami. Ganun dapat. The House prosecution pointed out that the only time constraint the Constitution imposes on impeachment is the 1-year ban on initiating another complaint. Malinaw yan na hindi ka pwedeng sampahan ng more than one na impeachment as impeachment case sa loob ng isang taon. The Supreme Court also recognized the Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress that there is a distinction between Congress's legislative and non-legislative functions. May mga citation pa. When the Senate sits as an impeachment court, it does not become functus officio even if the composition changes, the prosecution said. Functus officio means that there would be no legal authority to act. Functus officio, bago kasi sa atin yung term, no? Ang ibig sabihin daw po niyan, there would be no legal authority to act. Ano yung tinutukoy niya dyan? When the Senate sits as an impeachment court, it does not become functus officio even if the composition changes, sabi po ng prosecution. Sa madaling sabi, in a laymanized term, bagamat magpalit man ang ilang senador dyan sa Senado, kasi may mga mapapalitan, di ba, may bagong papasok, o may legal authority pa rin po yung mga senador na yan na dinggin yung impeachment trial. Kaya nga may continuity di ba? Kaya nga 12 lang ang hinahalal natin na senador para may naiiwan na 12. Para yung mga naiiwan sa previous Congress hindi basta nabubura. Di ba? May continuity. O paano magko-crossover yan sa next Congress? O paano hindi magko-crossover yan sa next Congress? Gaya ng sinasabi ni Sara Duterte. Ganito dapat yung style mo. Lagyan mo ng mga may citations. In fairness dito sa prosecution, may mga examples pa Supreme Court, Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress. Ayan. Para yung mga senator judges, yung mga nag-iisip na senator judges, pag nakikita nila yung batayan, diba, hindi sila magdadalawang isip. O ito, i-convict natin yan. O ito, i-acquit natin kasi ito yung ebidensya. Ito, hindi malinaw yung ebidensya. Ganun dapat. May mga citations. In her defense, Duterte also cited the Supreme Court ruling of Balag versus Senate of the Philippines in trying to reason that the Senate is not a continuing body. Tingnan mo, may sariling claims na naman sila dyan. Hindi daw po continuing body itong Senado. Ano naman batayan dyan? May sinasite siya dito. May ruling daw. The House said that Duterte attempted to change the point of the SC ruling. Within the same ruling, the SC, the Supreme Court, said that, and I quote, there is no debate that the Senate as an institution is continuing. Dumidiskarte. Ang ginagawa ni Sara dyan, nagtatry siyang lumusot, sinusubukan niyang lusutan itong mga existing na mga ruling. Kasi daming abogado 16 na lawyers. Anong gagawin yan? Mga 16 lawyers na yan. Maghanap lang yan ng butas. Diba? Humanap sila ng paraan, humanap sila ng diskarte para malusutan itong mga inireklamo sa kanya. Malinaw na malinaw. There is no debate that the Senate as an institution is continuing. Korte Suprema mismo ang nagsasabi niyan. Duterte's defense put that very line from the SC ruling on the same page
they tried to claim that the Senate wasn't a continuing body. Yun nga yung pinupunto natin kanina. Kaya nga 12 lang yan eh. Hindi kagaya ng Kongreso. Ang Kongreso, posible na lahat yan mapalitan. Pero sa dinami-dami nila, maliit yung chance at hindi pa nangyayari na napalitan silang lahat. Hindi kagaya sa Senado na 24 lang yan. So posible na lahat sila mapalitan kasi 24 lang yan. Pero dahil nga may element of continuity siya, 12 lang ang papalitan. Every 3 years. Diba? Every 3 year elections. O 12, may iwan yung 12 kasi 6 years yung termino ng isang senador para may continuity. Kaya ang ini-insist ng kampo ni Sara, walang continuity o hindi continuing body itong Senado. Oh. Naghanap pa ng mga citation na baluktot din naman. Ito pa, number 3, sinasabi ni Sara, House violated the 1-year ban. Ito pa. Ito yung number 1 argument niya dyan eh. Vinolate ng House of Representatives yung nakalagay sa ating konstitusyon na hindi mo pwedeng sampa na mahigit sa isa ang isang impeachable position sa loob ng isang taon. Nag-violate daw po ang House dyan. Ito naman ang sinasabi ng House of Representatives. House has presumption of regularity and legality. Duterte claimed the House intentionally sat on the first 3 impeachment complaints filed against her, accusing the lower Congress of circumventing the 1-year ban. The House panel said that absent strong evidence to the contrary, the actions of the lower chamber must be presumed official. It added that only the 4th and final impeachment complaint was technically initiated. In short, yung mga nauna, hindi pa siya ganoon ka-accepted. Kumbaga, hindi pa siya pasok doon sa initiated na term. Quote-unquote kasi yung initiated eh. Yung panghuli na impeachment ka-coffee, 4th and final impeachment complaint was technically initiated. The 1-year bar rule was never circumvented. Hindi po na-violate yung 1-year ban rule na claim ni Sara Duterte. Only 1 impeachment proceeding against respondent Duterte was initiated. Initiation occurred when the 4th impeachment complaint was verified and filed by at least 1/3 of the members of the House of Representatives on February 5, 2025. Sabi po ng prosecution. Malinaw naman yan. Alam mo kasi mabilis sila malulusutan yan. O, impeachment case 1. O, paano kung kakampi niya yan? O, hindi naman na-verify yan. Ibig sabihin, bawal na siya file ng second impeachment sa loob ng isang taon. Hindi naman verified yan. Hindi naman initiated ng Congress yan. Hindi nga pinag-usapan ng Kongreso. Ganun yung nangyari kay Sara Duterte. Yung first impeachment, second impeachment case, third impeachment case, hindi naman pinagbutuhan ng House of Representatives yan eh. Yun nga yung term, hindi yan initiated ng HOR. Diba? Kung hindi, yung last lang, yung 4th and final impeachment case, yun ang initiated ng HOR. Yun ang papaliwanag dito ng prosecution na nagkaroon ng boto na mahigit verified yan at i-final ng mahigit 1/3 ng miyembro ng House of Representatives. In short, yung mga first impeachment cases, balagoong lang yun. Wala yun. So, paano mong gagawin justification yan na dahil na-filean ka ng impeachment case 1, impeachment case 2, hindi ka na pwedeng sampahan ng impeachment case dahil may 1-year ban daw. O, dyan pa lang eh. Bagsak na siya. Isa niya pang claim, no ultimate facts in the impeachment complaint. Wow. Wala daw pong ultimate fact. Sabi naman ng House, Duterte misuses the rule on ultimate facts. The prosecution said the Supreme Court requires complaints to state both ultimate facts and supporting evidence. Ultimate facts refer to the key allegations that will be proven through presented evidence. They are the premises that lead to the ultimate facts as conclusion, the prosecution said. Evidence must be presented in support of all the articles of impeachment until the resolution of Duterte's impeachment is reached. An example of House's argument appears in the first articles of impeachment against Sara Duterte, which alleges she committed a high crime by publicly threatening to have President Marcos, First Lady Liza Marcos, and House of Representatives Machugi or killed. In her defense, Duterte argued that probable cause exists only when the element of the crime are alleged and established to be present. Her camp said that mere allegations do not constitute an offense. Wala daw ultimate facts. Walang matibay na argumento, walang matibay na claims na ginawa o kasalanan si Sara Duterte kaya dapat mabasura yung impeachment case na yan. Ano yung mga lumalabas sa House of Representatives investigation? Diba? Sa Quadcom, napakarami yan. Misuse of public fund. Di pa natin pinag-uusapan na kasi yung sinite na example dito,
balita na ito o ng prosecution, no? Itong pagtsugi niya kay presidente. Hindi ako nagbabanta kasi wala naman nangyari kay PBBM. Antay mo pa ba na may namang nangyari na tsugi yun? Diba? Common sense naman yan. Walang matibay na ebidensya, harapin niya na lang yun. Ganun lang yung kasimple, harapin mo yung kaso. Kung hindi matibay yung ebidensya, hindi mananalo ka. Ma-acquit ka, hindi yung mag-iimbento ka pa ng kung ano-ano pang sinasabi niya. Nakakatawa itong si Sara Duterte. Alam na kasi nila eh. Sa dinami-dami ng abogado, 16 lawyers, alam nila na wala silang kakamutin. Kaya ganyan na lang ang ginagawa nila. Kailangan ma-dismiss yan. Kasi nagkakaroon na ng chance eh. Once na umabot sa botohan yan, magdesisyon itong mga senator judges natin. Posible na ma-convict yan si Sara Duterte. Kaya ngayon, ang remedyo nila, huwag na natin paabutin sa puntong yun. As early as now, ay ma-dismiss na yung kaso na yan. Naku po, hindi makakalusot yan. Marami nagbabantay sa inyo. O siya, sige, i-komento po ang inyong mga opinion. Huwag agad kayong maniniwala sa mga claims ni Sara Duterte dahil bogus po yung iba dyan, fake po yung iba dyan. I-komento ang inyong opinion, reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee. Please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasa man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.